i-ready po namin yung aming timbangan mga kaprobinsya. Oh. Kasi susunod, ibinta na po natin yung ating baboy. Okay, tipo. Patungin ko na sa sako. Para ito i-calibrate ba? Oo. Pasaw. Ito po, oh. Try natin to. Ito po yung ginagamit sa mga municipal pag mag-calibrate sila ng timbangan. Ito ay 2 kilos. 2. Yan. So, ibig sabihin, goods yung timbangan natin. Yan. Ito yung nakalagay. 2 kilogram. Tamang-tama. Tumpak. Pagdagdagan natin ng 1 kilo, ito po 1 kilo to. Ito po yung mga ginagamit. Ito yung mga dala nila sa mga taga-munisipyo pag mag-check sila ng mga timbangan. Tapos pag kiluhin natin, dapat tukma or tama. So, ito 1 kilo, 2 kilo. So, pagdating nito, dapat 3 kilo na. Yan. Correct. Kasi yung baboy natin mga kaprobinsya, ibinta na natin. So, ang usapan namin sa kumbrador, dito lang namin kiluhin. Tapos, i-check mo natin yung isang sakong feeds para malalaman natin. Yan po ay 50 kilos. 50 kilos. Yan. Tumpak, oh. 0-0. So, malaki yung tiwala natin sa ating timbangan. Kasi ito po yung gamit natin doon sa Yungon nung nagnegosyo pa tayo ng kupra. At palagi po itong tinicheck ng mga taga-munisipyo. May kwan pa, oh. May palatandaan pa, may sticker pa. Yan po ang palatandaan na goods yung timbangan natin. Tingnan po natin yung ating mga baboy ngayon dito. Pero yung ibenta natin mga kaprobinsya, yung 11 lang. Sila po yung dispose natin, no? Last din na nila ngayon dito sa ating area mga kaprobinsya. Hindi ko na po kaya yung feeds. Kasi sa ngayon, may 22 heads tayo ng mga pinapakain ng grower. Ito po, finisher yung pinakain natin sa kanila. Noong una po, may nag-comment na hindi daw umabot ng 1 tonelada yung baboy natin. Nasa 850 kilos lang daw kasi bansot. Pero sa mga panahon na yun po ang sabi niya. Tapos sabi niya, matagal na daw yung mga baboy natin. Kami po yung nagkakaalam mga kaprobinsya kung ilang buwan na po yung baboy natin. Mula sa pagwalay, wala pa silang 4 na buwan na pinapakain natin. Mula na ipinanganak sila, wala pa silang 5 buwan. Kadalasan po, bago ibinta yung baboy, kailangan na umabot sila ng 4 na buwan mula sa pagwalay. Pero sa sitwasyon po natin ngayon na medyo naubusan na tayo ng budget para sa feeds, so kailangan natin mag-dispose para may pang-rolling tayo. At 11 po sila. Ang hangad ko po sa kaila mga kaprobinsya, umabot sila ng 1 toneladang kilo. So yung 10, kailangan umabot bawat isa sa kaila ng 93 kilos. Tapos may isa para umabot sila ng 1 tonelada. Yung pinakamaliit dito nung una, tinimbang namin, nasa 66 kilos lang. Pero yung isa, parang bonus lang siya kasi nagkasakit po siya nung una. Tapos, tapos 3 araw siya na hindi kumakain. So, abangan po natin mga kaprobinsya pag maibinta na natin sila. Kung pumunta dito ngayon yung comprador, ibinta na natin sila yung 11. Gusto sana nila bilhin lahat yung ating mga babo dito.
32 heads po ito. Pero hindi pa masyadong malaki yung ating mga baboy dyan. Huli po sila. Ito po yung unang pinanganak. Kaya ito lang yung ibinta natin. At yung mga inahin natin dito, ito po, naiiay na po natin at sana buntis na siya. Pero sa tingin namin, mukhang buntis na. Medyo malaki na. At tumaba sila, oh. Tingnan niyo po. Ito po yung mga hybrid natin na baboy. Ang similya na iniiay natin sa kanya, ito ay Durok. Danbred Durok. Yan. Galing ko yan sa ating suki doon sa Bacolod. Tapos yung isa dito, Prince Large White. Yan. Kung sakaling mga anak silang dalawa mga kaprobinsya, magpili tayo para gawin nating inahin. Magdagdag tayo dito ng inahin. Tapos yung dalawa natin dito, natural na po yung gamit namin. Pinagkasama lang namin ito. Kung sakaling sa sunod na hindi sila maglandi, ibinta lang natin sila dalawa. Kasi base po sa ating na-experience sa kanilang dalawa, matagal sila maglandi mga kaprobinsya. At ganun din yung nanay nila dati doon sa Erewan. Matagal maglandi. So ito po, balak po natin itong ibinta yung dalawa. Pero kung sakaling maglandi lang sila agad, so alagaan lang natin sila dito. Tapos ibinta lang natin yung biik or yung panglitso na, or alagaan natin ng mga 2 buwan yung anak nila, tsaka ibinta natin pag panglitso. Kung hindi natin kayang alagaan, kung marami na. So ganun lang yung gagawin natin. Magpaparami tayo dito na mga inahin, tapos pwede biik yung ibinta at saka panglitso. Depende lang sa sitwasyon. At ito po, oh, gusto sana nilang bilhin lahat. Lalo po yung andito, tapos yung sa kabila, walo din. Sa ngayon po, hindi muna namin sila pinaliguan kasi napakalamig dito sa amin. Baka magkasakit sila. Yan. Pero sa tingin ko po dito, sa ating baboy, nasa 50 kilos na to. Tapos yung iba dito, 8 din to. 8 po yung andito. Tapos yung sa kabila, 8. Tapos dito, 6. Kasi nabawasan ng isa. Balak ko po na dito tayo magpili ng babae para gawing inahin. Yung isa, oh. 2 lang yung babae dito. Yung isa, maganda din yan, oh. May, parang may kanal-kanal sa likuran. Isa sa mga dahilan kung bakit po tayo dito magpili ng 2 inahin ngayon. Kasi, in-estimate ko po na kung maglandi sila, pag nasa insaktong edad na, kung sakaling mga anak sila, kung may swerte, insakto na makahabol tayo sa December. Kasi pag December mga kaprobinsya, napakaganda yung presyo ng baboy, lalo na yung panglitsyon. Yun po ang targetin natin. Kaya dito, pag marami na tayong inahin, tapos may swerte, sabay-sabay sila na mga anak sa buwan ng October, yun po ang maganda. Kasi paparating na yung December. Hindi tayo magbinta ng biig sa mga ganyang buwan. Basta may mga inahin tayo na mga anak sa mga buwan ng October. So November, December, January, napakataas pa ng presyo sa mga baboy panglitsyon. First week of January. From December to first week of January hanggang Pebrero, mataas pa yan yung mga presyo ng panglitsyon. Dati pa yan mga kaprobinsya, nung nagnegosyo si Papa ng mga baboy. Nung buhay pa si Papa. Kasi yung negosyo ni Papa dati, livestock. Parang middleman lang. Bangga-bangga lang. Pero hindi kami nag-alaga ng maraming inahin. Naalala ko po dati, si Mama nag-alaga lang siya ng 2 inahin, mga native lang. Malaga din si Mama ng baboy. So, ngayon, kung sakaling makapili tayo ng 2 inahin dito, piliin natin yung maraming didi. Kahit nasa 16 lang or 14, goods na yan. Yung baboy natin na 2 dito, mukhang manganak ko siya ngayong March. So malapit na. Parang cycle lang. Pag ma-dispose natin sila lahat, may kapalit naman. So sa tingin ko po, ibinta lang natin yung mga baboy natin, yung mga biik. Pwede pang lechon. Ito, medyo mahal yung benta natin dito kung sakaling mga anak to. Kasi hybrid to. Tapos ito yung magandang palahiin, Danbred Durok. Tapos yung isa, yung similya na ginamit natin, Prince Large White, from Bacolod yung similya. Pag may bintang natin sa mga kaprobinsya, yung
kita natin sa kaila, yun po ang pambili natin ng feeds sa ating 22 heads dito. Tapos pag may natira, yun naman ang gamitin natin para pagpaayos sa ating kulungan. Yung flooring sa ating kulungan dito, yung dalawang flooring, nasira na. Nakita na yung mga graba. Abangan nyo po sa sunod natin mga video. Kung sakaling pumunta dito ngayon yung buyer, malalaman na natin kung ilang kilo lahat yung ating baboy na labisa. Excited na po tayo kasi napakasaya po sa ating pagkaramdam pag makabinta tayo ng baboy. Yung mga kabing natin dito, naghihintay sila ng kumpay, pero nabigyan na po sila ng kupramil at saka feeds. Yung iba nating kambing dito may mga anak, pero pag mawalay na yung anak nila, balak na po natin na bawasan. Lalo na yung medyo hindi maganda yung itsura, ibinta natin yung medyo native lang. May mga inahintay dito na sila po yung target natin na ibinta. Ito po, ibinta natin yan mga kaprobinsya, pero mura lang yung presyo pag ganyang klase kasi pangkatay na yung purpose. Tapos yung isa din dito, yan, ibinta din natin yan. Yung mga kambing na sa tingin natin hindi magandang klase yung anak nila, yun po ang ating i-dispose. Yung isa dito, bigyan natin siya ng chance. Ito po yung anak niya, oh. Napakahaba naman ng tainga, oh. Si George po yung tatay sa kanyang anak. Sa tingin ko po siya yung may pinakamahabang tainga dito, oh. Kasi mahaba din yung tainga ng kanyang nanay. Anak siya ni Dayan. Pero pag tingnan natin, hindi naman masyadong gwapo yung kanyang anak. Maliit. Pero bigyan natin siya ng chance. Hindi muna natin siya dispose ngayon. Hintayin natin siya mga anak siya ng 2 beses. Obserbahan lang natin. Pero ito, yung ganitong klase, wala na yan. Dispose natin yan. Yung sistema sa ating pag-alaga dito normal lang. Pinapakain lang ng feeds at saka kumpay. Kasi minsan marami nagtatanong kung may program ba tayo dito. Pag mag-alaga siguro tayo ng kambing na pure blood, kailangan na siguro natin na magkaroon ng program. Pero sa ating sistema dito, wala po tayong programa sa pagpakain sa kaila. Ano lang, basta mabigyan lang sila ng kumpay, tapos kupramil, kunting feeds, okay na. Yung isa dito, mukhang buntis yan, oh. May 2 tayo dito na dumalaga na buntis. Tapos yung mga inahin natin dyan, mga buntis din sila. So walang problema kahit mag-dispose pa tayo ng kambing, kasi may mga anak naman. Siguro sa sunod na buwan, mga anak na yung mga inahin natin kambing. Ito po, oh, buntis to. Dito po nahirapan si George. Kumasta, halos hindi siya maka-score. At yung isa, parang babae yung katawan, pero lalaki yan, kinapon lang natin. Yung isa dito, native din. Native, oh. Pero maganda yung kulay niya. Yung nanay ni Dayan, hindi namin alam kung nakasahan na ba yan. Si Dayan, malaki yung tiyan ni Dayan. Ito po, gawin natin yung inahin. Yan, oh, buntis din. Napakalaki ng kanyang tiyan. Yay! Pahimas naman. Yung mga kambing natin dito, mga kaprobinsya, marami na sila. Yung mga kambing natin dito, kung hindi lang sana tayo nagbinta o nagkatay minsan, wala na. Napakasikip na dito. Yung mga pure natin na native na kambing na galing pa dun sa Area 1, naibinta na natin. Ang natira dito ngayon na galing sa Area 1, 2 na lang. Si Ibana at yung isa dito. Yan po. Anak po ito na Ibana. At si Ibana, mga kaprobinsya, magaling sa mga anak.
Tapos yung anak niya, magaling din. May apo na dito sa Ibana. At mga gandang klase yung mga lahi ni Ibana. Ito hindi naman to masyadong native. Pag tingnan niyo po yung katawan niya, Ibana, malaki na compare sa native. Yung si Ibana, anak siya sa ating turo dati. Tapos si Ibana nakastahan sa ating blackhead na andun sa Area 1. Ito. At ito po, yung isa nating kambing na lalaki. Malapit na siyang mamaalam dito sa atin mga kaprobinsya kasi ibinta na natin siya. Yung mga dumalaga natin dito, siya po yung tatay. May nag-advise po sa atin, nag-alaga din sila ng kambing, na dapat daw palagi tayo nagpalit ng lalaking kambing. So yun po ang ginawa natin. Nung una nating kambing si Toro, tapos yung blackhead natin. Ngayon naman ito, napakalaki niya mga kaprobinsya. Hindi po magsisi yung makabili dito, yung kaibigan natin. Na-transaction po natin to. So pizza na lang yung hinihintay para i-deliver natin siya, para mag-meet up kami. Yan o. Malakas na siya o. Tapos si George, kalmadong lang si George. Si George, matagal pa yan natin paritiruhin dito. Bata pa siya. At kakaunti pa lang yung mga anak niya dito, kakaunti pa lang yung nakastahan. Pero hindi magtagal, bibili tayo ulit ng lalaking kambing dito. Maghanap lang tayo na hindi masyadong mahal. Kailangan po natin magbawas sa ating mga kambing dito kung mga anak na yung mga inahin natin. Hindi na po sila kasya dito sa ating kulungan. Maliit natin na baka dito mga kaprobinsya na si Rigor. Napakakulit po. Matapa. Kainin natin ng asin si Marites. Yan po, mayroon tayong asin. Tingnan natin kung dilaan ba yan yung kamay natin. Maraming nagsabi na isa rin to sa mga paraan para mapaamo natin yung mga baka o talabaw. So wala namang problema si Marites. Mabait siya. Nakahiga lang silang dalawa oh. Si Rigor. Busog siguro to. Dinilaan niya. Dinilaan niya yung ating kamay. Dati po nung wala pang mga vitamins, asin po yung ginagamit sa mga tao para papagana ng pagkain. Pampagana sa pag-inom ng tubig. Naalala ko po dati si Papa, yung asin nilagay niya sa daon ng saging, binalot niya sa daon ng saging tapos sinubo para malakas daw uminom ng tubig or para malakas kumain. Kasi dati wala pang mga vitamins, hindi pa uso yan. Asin o yung ginagamit nila. Rigor, tumayo. Rigor. Berbundo kali, Gor. Behave, Gor, ha? Huwag kang makulit. Nanipa to mga kaprobinsya. Ganun, wag. No. Kulit kayo. Pag wala ako dito, tapos hindi ko makita si Rigor, mamamiss ko po siya mga kaprobinsya.
Mamimiss ko po yung mga alaga natin. Tara. Mga sana po. Bihib ngayon si Rigor, oh. Hindi siya nanuwag sa atin. Unsay bihib. Nagsilos si Marites. Siya ako naman, ni masimasin mo. Gusto niya magpahimas. Napapansin siguro niya na palagi lang si Rigor. Rigor. Palabasin natin si Marites para makakain ng damo. Mabait naman siya mga kaprobinsya. Gur! Nagpaiwan lang si Rigor. Dito lang tayo, Tis, Tinawag niya si Rigor. Sa Rigor. Doon lang si Rigor, oh. Tis. Hanga po ako sa kabaitan ni Marites mga kaprobinsya. Hindi siya matigas silain. Hindi katulad sa ibang baka ba na bagong walay. Sos. Pagkatigas silain, hope siguro malamburan tag mabalintog pa ta. Tawagin mo si Rigor para may kasama ka. Marites, maraming damo dyan, Tis, oh. Huwag lang yung saging, Tis. Damo lang. Gur! Bu! Si Rigor, oh, andun na. Yan. Pagkawalan kita dyan. Bigyan kita ng chance na makakain ng napir dyan. Hindi sumama si Rigor. Andun lang. Doon si Rigor, oh. Masarap yung kain ni Marites dito. Kasi sa ngayon, dahon ng tubo yung pinapakain natin sa ating mga alaga. At paminsan-minsan lang si Marites makakain ng damo. Kasi paminsan-minsan lang natin siya pinalabas. Pangarap natin kay Marites na makasahan sa kay Limer. Matagal pa siguro ito maglandi si Marites. So kung darating ang panahon na maglandi siya, sana si Limer kuha na, agresibo na. Dito sa atin siguro pag magbinta tayo next year, halos sabay-sabay din yung ibinta natin kasi marami po tayong babaeng baka dito.
Parang gusto nang umuwi ni Marites. Umuwi na siya oh. Sa dami-daming pagkain dito, may mga napier, may mga damo pa sa ilalim. Pero gusto na niyang umuwi. Hindi sumama sa kanya si Rigor. Yung mga bingala natin oh, pumasok dito. Ngayon po mga kaprobinsya, na binawasan po namin yung aming mga pabo dito na mga babae. Effective po yung ginawa namin. Marami na po sa mga itlog nila na napisa. Hindi katulad nung una na sobrang dami sa ating mga babaeng pabo. Kadalasan sa kanilang mga itlog, masira lang. Kasi naghalo-halo lang sila sa isang paitlogan. Ngayon po yung sisyo ng ating pabo, umabot na po sa 30 plus heads. So marami na yan. Pag mabuhay lahat yung 30 plus, napakaraming pabo na. So sa ngayon, pabo yung kadalasan naming tinatay para pang ulam at saka pato. Napakadali rin paramihin yung mga pabo natin. Basta mapisal ay yung mga itlog nila. Tapos ilagay lang sa kulungan yung mga sisiyo. Yung mga bingala namin, hindi namin alam kung may nag-itlog ba sa ating mga bingala. Kasi yung ugali ng bingala, kahit saan-saan lang sila mag-itlog. Kasi hindi po natin sila nilagay sa bakod. Typical na free range lang yung style nila. Kaya yung mga bingala natin, kung nabuhay lang lahat yung mga sisiyo nila, napakarami na sana sa ating mga bingala. So tingnan natin yung ating mga pabo dito. Marami tayong pabo dito na naglimlim. Yan po. Yan. Tatlo yung naglimlim dito. Tapos meron pa sa loob. Tingnan natin doon sa kabila. May tatlo din dito. Sa ngayon po, hindi na tayo binisita ng sawa dito. Pero hindi po natin maiwasan pag may mga predator ng ating mga alaga na bubisita dito. Minsan bayawak, minsan yung ibon na banog, minsan yung uwak. Pero yung uwak hindi masyado. Yung banog, yun po ang napaka-agresibo manghuli ng sisiyo. Yan. Pato, pabo, at marami pa itlog oh. Tapos yung mga sisiyo natin ng pabo. Tapos yung iba andun sa kabilang kulungan, andun nilagay. Ngayon po nagkatay tayo ng pato para pang ulam. Sa sunod naman, pabo. Yung mga pabo natin dito mga kaprobinsya, hindi na namin nabilang kung ilang hits yung nakatay natin. Napakarami na po. Minsan maglitson tayo ng 2, 3. Minsan magdala pa tayo dun sa area 1. May mga lalaki pa tayo na pabo dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung lalaki na yan, pwede tayo magbawas dyan ng mga 2 o 3. Pwede 4 yung itira natin. Tapos yung mga pabo mga babae, pwede din natin bawasan. Kasi effective yung ginawa natin na binawasan natin sila. Nung una po, iilan lang sa kailang mga itlog ang mapisa. Dahil naghalo-halo sila sa paglimlim sa isang paitlogan. At yung mga gansa natin nasa labas. Oh. May gusto ding bibili sa ating gansa. Mga 5 heads siguro. Si Sir Farmboy TV. Siya po yung nag-order sa atin ng gansa. 5 heads yung in-order niya sa atin. Sa sunod na linggo, mabawasan na po yung ating mga gansa dito. 5 heads yung mabawas. Tapos, meet up lang kami. Kasi medyo malayo po yung area nila. Mag-meet up lang kami para hindi masyadong malayo dito sa atin. Mga kaprobinsya, kainan na po. Ito yung pagkain namin oh.
adobong pato, may kalyus pa, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Kasi hinabaw niya, isabaw. Naghanas na ko ang ibutang. Ya dong, kayak pagkag na yung mahalin nila lang. Dong, bati dong. Wala ko pulero, hindi po ka minuto. Ito pala sa gaan. Ano sa lumpun nila? Halo. Masarap yung pato. Mura na po siya ano? Diba dong? No. Tampok pa. Ito na lang, kalit.